Marshall Pick, Kabanata 5769. Sumakay para tumulong. Lahat ng mga master ng human race na nanunood sa gilid ay lihim na humanga. Ang simpleng paraan na ito ay higit na kapakipakinabang kaysa sa anumang anyo ng pagpapahirap. Gaya ng inaasahan ng nakababatang kapatid ng lalaking iyon. Noong nakaraan, narinig nila ang kanyang pangalan, ngunit sa magulong mundong ito kung saan lumitaw ang mga henyo, nawala sa kanya ang ilang talas. Pagkatapos umaban sa 9th grade, magiging sikat siya sa buong human race at Black Ink Clan. Nagpatuloy si Yang Zhu. Wala kang mga kwalifikasyon para makipagtawaran, kaya hindi mo kailangang mag-alala na babalik ako sa aking salita. Dahil sinabi kong ililigtas ko ang buhay ng isa sa inyo, natural na gagawin ko iyon. Mas pinahahalagahan ng human race ang reputasyon kaysa sa iyong Black Ink Clan. Ito ay totoo rin. Sa paglipas ng mga taon, nakipaglaban sila sa maraming mga master ng human race, kaya sa ilalim ng normal na mga pangyayari, ang human race ay talagang tumupad sa kanilang salita. Nagkatinginan ng dalawang territory lords bago mabilis na sinabi ng isa sa kanila. Nakatanggap kami ng utos mula kay Lord Xiaoyu na makipagkita sa kanya. Sabay ding nagsalita ang isa. Lord Xiaoyu, inutusan kami na tumulong sa labanan at pumatay ng isang human race master. Halos sabay na nagsalita ang dalawang territory lords, pareho nilang binanggit ang pangalan ni Xiaoyu, dahilan upang bahagyang kumunot ang noo ni Yang Zhu. Isang pangungusap para sa isang tao, maglaan ng oras. Lumingon siya sa territory lord sa kaliwa at nagtanong. Si Xiaoyu ba ito ay isang pseudo-royal lord? Bago pa makasagot ang territory lord, isang 8th grade human race cultivator sa likod niya ang nagsabi. Ang old master na ito ay ilang beses nang nag-cross ang landas kasama ang Xiaoyu na ito, ngunit sa oras na iyon, isa lamang siyang innate territory lord at napakalakas. Sa one-on-one fight, ang matandang master na ito ay hindi niya kalaban, ngunit kung siya ay buhay pa, siya ay dapat na isang pseudo-royal lord. Upang harapin ang paglitaw ng Universe Furnace sa pagkakataong ito, ipinatawag ng Black Ink Clan ang lahat ng kanilang natitirang innate territory lords upang lumikha ng isang pseudo-royal lord. Ito rin ang dahilan kung bakit biglang nagpadala ang Black Ink Clan ng 12-dosenang pseudo-royal lords sa huling sandali. Ang dahilan kung bakit hindi ito ginawa ng Black Ink Clan noon ay dahil wala itong kinalaman sa pangkalahatang sitwasyon. Ang pagsilang ng 12-dosenang pseudo-royal lords ay nangangahulugan ng sakripisyo ng higit sa 10 beses ang bilang ng innate territory lords, ngunit ang paglitaw ng Universe Furnace ay nagpilit sa Black Ink Clan na gawin ang pagpipiliang ito. Sa pamamagitan lamang ng higit pang pseudo-royal lords maaaring makakuha ng bentahe ang Black Ink Clan sa Universe Furnace. Ang pseudo-royal lords ay kwalipikado lamang na likhain ng innate territory lords, at ang mga namatay ay nakatakdang manatiling hindi kilala. Tanging ang mga nakaligtas lamang ang maaaring sumikat. Ang territory lord sa kaliwa ay nag-alinlangan sandali bago sinabi. Si Lord Xiaoyu ay isa na ngayon totoong royal lord. Nakakuha siya ng pagkakataon sa Universe Furnace. Nagbago ang ekspresyon ng lahat. Ang tinatawag na pagkakataon sa Universe Furnace ay walang alinlangan na isang pinakamagandang kalidad na heaven opening pill. Bagamat naisip ng lahat ang posibilidad na ito bago pumunta rito, at maaaring magkaroon ng pagkakataon ang Black Ink Clan na makakuha ng pinakamagandang kalidad na heaven opening pill, posibilidad lang iyon. Paano kung napakasama ng swerte ng Black Ink Clan at wala silang mahanap na pinakamagandang kalidad na heaven opening pill? Gayunpaman, ang impormasyong natanggap nila sa sandaling ito ay walang alinlangan na winasak ang pantasyang ito. Ang Black Ink Clan ay nakagawa na ng isang royal lord, at ito ay resulta ng isang pinakamagandang kalidad na heaven opening pill. Hindi lamang nito nabura ang kalamangan ni Yang Zhu sa pagsulong sa 9th grade, ngunit naging sanhi din ng pagkawala ng malaking pagkakataon sa human race. Ngunit ngayon na ang mga bagay ay dumating sa ganito, ito ay walang silbi upang makaramdam ng panghihinayang. Tumingin si Yang Zhu sa territory lord sa kanan at sinabi. Magpatuloy. Tila naramdaman ng territory lord ang mga iniisip ng mga master na ito ng human race at mabilis na sinabi. Sa pagkakaalam ko, ang human race ay nagsilang din ng isang 9th grade master. Pagkasabi nito, idinagdag niya. Bukod sa Great Master, ang 9th grade na iyon ay kasalukuyang namumuna sa mga human race master upang labanan si Lord Xiaoyu. Sa sandaling ito, ang lahat ng mga human race master ay naging excited. Maliban kay Yang Zhu, mayroon talagang kilalang 9th grade sa panig ng human race. Ito ay magandang balita. Oo naman, hindi sinubukan ni Yang Zhu na patayin sila, sa halip ay ang pagtatanong sa territory lords na ito para sa impormasyon ang tamang gawin. Sa tulong ng Black Ink Nest, mabilis nilang naipalaganap ang balita,
habang ang puwersa ng human race ay hindi nagawa sa universe furnace na ito. Alam mo ba ang pangalan ng 9th grade master? Tanong ni Yang Zhu. Magsasalita na sana ang Territory Lord sa kanan ng Samabad ang Territory Lord sa kaliwa. Oras ko na. Gaya ng nabanggit kanina, ang sinumang nagpahayag ng higit pang impormasyon ay makakaligtas. Dahil ang bagay na ito ay may kinalaman sa kanilang sariling buhay, natural na kailangan nilang ipaglaban ito. Lumingon si Yang Zhu at nakita ang Territory Lord sa kaliwa na agad na nagsabi. Ang 9th grade master na iyon ay tila isang master na nagngangalang Uyang Lai. Nang marinig ito, nagulat ang lahat. Si Uyang Lai ay isa sa mga pinakamay karanasan na 8th grade cultivator sa human race. Minsan na siyang nakipaglaban sa Black Ink clan sa Black Ink battlefield sa loob ng 10,000 taon at sa kabutihang palad ay nakaligtas. Napatay pa niya ang kanyang paraan sa pamamagitan ng mysterious Nether Territory at halos lahat ng naruroon ay narinig ang kanyang pangalan. Bukod dito, nabalitaan na ang veteranong general na ito ay nakipaglaban sa maraming laban sa kanyang buhay at nagdusa ng maraming mga nakatagong pinsala, habang ang kanyang miniature universe ay dumanas ng ilang pagkatalo at wala na sa kanyang pinakamataas. Sa hindi inaasahang pagkakataon, pagkatapos na makapasok sa universe furnace na ito, nakakuha siya ng isa pang pagkakataon na makapasok sa 9th grade. Ito ay tunay na dahilan para sa pagdiriwang, na nagdulot ng labis na kagalakan sa lahat. Ang Territory Lord sa kanan ay nagpatuloy. Ang sanhi ng labanang ito ay isang pagkakataon. Pinutol siya ng Territory Lord sa kaliwa. Pagkatapos umakyat ni Lord Xiaoyu sa Royal Lord level, hindi sinasadyang nakadiscover siya ng isa pang pagkakataon, ngunit ang pagkakataong iyon ay binantayan ng isang grupo ng mga Native Masters, na isa sa kanila ay hindi mas mahina kaysa kay Lord Xiaoyu. Chaos Spirit King. May nagtanong. Hindi alam ng Black Ink clan ang tungkol sa Chaos Spirit Race, ngunit alam ng human race. Ang isang katutubong master na maihahambing sa Royal Lord ay walang alinlangan ang Chaos Spirit King. Malamang. Patuloy ng Territory Lord. Pagkatapos na matuklasan ni Lord Xiaoyu ang pagkakataong iyon, tinawag niya ang kanyang mga tauhan upang tulungan siya. Habang siya ay nakasalikop sa Chaotic Spirit King, hinayaan niya ang iba na samantalahin ang pagkakataon, ngunit sinong mag-aakala na si Lord Yang Kai, na lihim na nagkukubli doon, ay sasamantalahin muna ang pagkakataon. Ano? Parehong nagulat sina Yang Xiao at Yang Zhu. Nagmamadaling nagtanong si Yang Xiao. Sabi mo ang aking foster father. Ang pagkakataong iyon ay inalis ni Yang Kai. Mabilis na tumango ang ibang Territory Lord. Ito rin ang dahilan ng malakihang labanan sa pagitan ng ating dalawang lahi. Dahil ninakaw ang pagkakataong iyon, natural na ayaw tanggapin ni Lord Xiaoyu, kaya tinipon niya ang kanyang puwersa at hinanap ang kinaroroonan ni Lord Yang Kai, na umaakit sa atensyon ng human race. Bilang resulta, mas maraming mga masters mula sa parehong lahi ang nagtipon, kaya kailangan din naming pumunta doon. Bago pa kami makarating doon, nasagasaan ka namin, ngunit 2 lang sa 4 na Territory Lord ang nakaligtas. Kumusta ang mga pinsala ni Yang Kai? Time na tanong ni Yang Zhu. Ang Royal Lord at isang Chaos Spirit King, sinusubukang agawin ang isang pinakamagandang kalidad na Heaven Opening Peel sa ilalim mismo ng mga mata ng 2 Supreme Master na ito. Kahit na ito ay ang kanyang malaking kapatid na lalaki, ito ay imposible para sa kanya upang manatiling hindi nasaktan. Sa ngayon, tiyak na nasugatan ang kanyang kuya, ngunit walang nakakaalam kung ano ang sitwasyon. Umiling ang Territory Lord sa kaliwa. Hindi ako sigurado, hindi na binanggit ng balita si Sir Yang Kai. Magtanong. Malamig na sabi ni Yang Zhu. Ang 2 Territory Lords ay hindi nang ahas na magantala. Ang isa sa kanila ay mabilis na naglabas ng isang maliit na Black Ink nest at nagsimulang makipag-usap sa iba pang mga Territory Lords. Pagkaraan ng ilang sandali, iniligpit niya ang kanyang Black Ink nest at sinabing. Mukhang nakaranas ng malubhang pinsala si Sir Yang Kai, ngunit ang kanyang kinaroroonan ay kasalukuyang hindi alam. Nakahinga ng maluwag si Yang Zhu. Dahil hindi alam ang kanyang kinaroroonan, nangangahulugan ito na hindi siya nahulog sa mga kamay ng Black Ink clan. Sa kakayahan ng kanyang kuya, dapat ay nakatakas na siya at ngayon ay nagtatago sa isang lugar upang magpagaling. Napagtanto din ng 2 Territory Lords na hindi simple ang relasyon ni Yang Kai sa 9th grade na babaeng nasa harapan nila, kung hindi magiging marahas ang reaksyon ng kabilang partido nang marinig ang pangalan ni Yang Kai. Matapos maingat na hintayin na kumalma si Yang Zhu, nagpatuloy ang isa sa mga Territory Lords. Ngayong dinala ni Sir Yang Kai ang pagkakataong ito, hindi namin alam kung saan siya nagtatago. Noong una, natapos na ang digmaan sa pagitan ng aming 2 lahi,
Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, isa pang aksidente ang naganap, na naging dahilan upang maging mas matindi ang labanan. Anong klaseng aksidente? Kumunat ang noo ni Yang Xiao. Bagamat hindi siya personal na nakilahok sa bagay na ito, nang marinig ang usapan ng dalawang territory lords tungkol dito ay naramdaman niyang medyo komplikado ang sitwasyon doon. Ang isa pang territory lord ay nagsabi. Ang human race master na si Xiang Shan ay tila nasa lugar na iyon, biglang nagpapakita ng mga palatandaan ng pagsulong. Tiyak na nakakuha siya ng isang pagkakataon at nagtatago doon, naghahanda upang pinuhin at masira. Hindi niya siguro akalain na napakaraming master ang biglang magkukumpulan doon. Nang marinig ito ng grupo ng mga tao, gusto nilang tumawa. Ang isang lalaking tulad ni Xiang Shan ay talagang nakakuha ng pinakamagandang kalidad na heaven opening pill at malapit nang makapasok. Kung siya ay matagumpay na makalusot, ang human race ay magkakaroon ng kabuoang 3 9th grade. Hindi pa nito binibilang ang heaven opening pill na inalis ni Yang Kai. Gayunpaman, ang pagpili ni Xiang Shan ng pagtataguan ay napaka-awkward kaya napansin ng mga amo ng dalawang karera ang kanyang tagumpay at ang labanan na malapit nang matapos ay biglang sumiklab muli. Sa likod ni Yang Zhou, isang 8th grade master ang nagkayam ng kanyang mga kamao at nagsabi. Senior sister, ang labanan doon ay medyo mahigpit, mas mahalaga para sa atin na magmadali upang tumulong. Kahit na hindi nila alam kung ano ang sitwasyon doon, ang human race ay may mataas na pagkakataon na hindi makakuha ng anumang kalamangan. Maaaring gamitin ng Black Ink Clan ang Black Ink Nest para ipatawag ang kanilang puwersa, ngunit hindi magawa ng human race, kaya sa mga tuntunin ng mga numero, tiyak na mas kaunting master ang human race kaysa sa Black Ink Clan. Kahit kay Ouyang Lai, isang Xiaoyu lang ang kaya niyang pigilan at kailangan niyang protektahan si Xiang Shan. Siguradong hindi maganda ang sitwasyon. Tumanggo si Yang Zhou, alam niyang wala ng oras para mawala. Noong una, binalak niyang dahan-daang kunin ang lahat ng impormasyon na mayroon ang dalawang territory lords na ito, ngunit ngayon, wala na siya sa mood na gawin iyon. Agad niyang inactivate ang Flowing Time Divine Palace at lumipad pasulong habang inutusan ang dalawang territory lords. Ituro ang direksyon. Kung talagang tatanungin niya sila ng direksyon at pumunta mismo sa battlefield, maaaring hindi nila mahanap ang tamang lokasyon, ngunit sa tulong ng dalawang territory lord na ito, hindi na kailangang mag-alala. Ang Black Ink Nest ay may sariling kalamangan. Ang dalawang territory lords ay nakaramdam ng pait sa kanilang mga puso, ngunit hindi sila naglakas-loob na sumuwi at maaari lamang magbigay ng direksyon kay Yang Zhou. Habang naglalakbay sila, patuloy na tinatanong ni Yang Zhou ang dalawang territory lords tungkol sa impormasyong kasalukuyang taglay ng Black Ink Clan. Gayunpaman, ang impormasyon na mayroon sila ay limitado, at palaging may oras na wala silang masasabi. Sa huli, hindi na siya makapagtanong ng anumang bagay na may halaga. Iminuwestro ni Yang Zhou si Yang Xiao, na agad na naunawaan at ngumiti sa dalawang territory lords, na naging dahilan upang sila ay manginig sa takot. Sa sumunod na sandali, isang nakagigimbal na eksena ang lumitaw. Dalawang marka ang lumitaw sa likod ng kamay ni Yang Xiao, isang dilaw at isang asul, na nagsasama-sama upang bumuo ng isang nakasisilaw na puting liwanag. Purifying Light. Pagkatapos makipaglaban sa human race sa napakaraming taon, natural na hindi pamilyar ang Black Ink Clan sa ganitong uri ng purong puting liwanag. Sa larangan ng digmaan, madalas mayroong mga master ng human race na gumamit ng Evil Purging Divine Spear, na naglalaman ng Purifying Light. Gayunpaman, ito ang unang pagkakataon na ang dalawang territory lords ay nakatagpo ng isang tao na maaaring direktang mag-activate ng Purifying Light, kaya agad silang nabigla. Martial Pick, Kabanata 5770. Si Yang Kai ang aking foster father. Sa loob ng Flowing Time Divine Palace, si Yang Xiao ay nakangiti ng hindi nakakapinsala habang ang dalawang territory lords, na nakaselyo sa kanilang cultivation, ay nanginginig na parang mga pugo sa taglamig. Naramdaman nilang lahat na susunugan na ng human race ang tulay pagkatapos tumawid dito. Bago ito, malinaw nilang sinabi na gusto nilang makakuha ng ilang impormasyon, ngunit ngayon ay gusto nilang patayin silang lahat. Gayunpaman, ang dalawang territory lords ay hindi makalaban. Walang pakialam si Yang Xiao sa iniisip nila. Matapos ay activate ang kanyang Purifying Light, ang dalawang territory lords ay nagpumiglas at nagsisigaw habang ang kanilang Black Ink Strength ay dinadalisay at ang kanilang mga aura ay mabilis na hamina. Ilang sandali pa, tumigil si Yang Xiao. Kahit na ang dalawang territory lords ay mukhang nasa isang malungkot na estado, at least sila ay buhay pa, pareho silang nagulat. Hindi patay. Nangangahulugan ba iyon na ang human race ay talagang walang intensyon na patayin sila? Malamig na ngumuso si Yang Xiao.
Dahil sinabi ni Little Auntie na ililigtas niya ang isa sa iyong buhay, natural na hindi niya babalikan ang kanyang salita. Ano, sa tingin mo ba gusto kitang patayin? Ang dalawang territory lords ay hindi nang ahas na magsabi ng anuman pagkatapos makaligtas sa kalamidad na ito, ngunit kumpara sa dati nilang panic, medyo mas maganda ang kanilang mood. Naunawaan din nila kung bakit ang human race ay handang tuparin ang kanilang pangako. Ang purifying light ay hindi binawian ng buhay, ngunit sa ilalim ng takip ng purifying light, ang kanilang mga aura ay lubhang hamina at ang kanilang lakas ay lubhang nabawasan. Noong una, ang kanilang mga cultivation ay nasa antas ng territory lord, ngunit ngayon ay halos wala na sila sa antas ng high-grade Black Ink clan, at ang kanilang libu-libong taon ng pagsusumikap ay nabawasan sa wala. Dalawang pag-iral na halos nasa antas ng isang high-grade Black Ink Clan Master, sa Universe Furnace na puno ng napakaraming Master, ano ang magagawa nila? Kung makatagpo sila ng ibang mga Master ng human race, madali silang mapapatay. Nakikita kung gaano kayo naging kooperatiba ngayon, ililibrere ko kayong dalawa. Sabi muli ni Yang Xiao bago iabot ang kanyang kamay. Ibigay ang iyong Black Ink Nest. Ang dalawang master ng Black Ink Clan ay hindi nang ahas na mag-alinlangan at mabilis na ibinigay ang kanilang maliit na Black Ink Nest. Kaway ng kanyang kamay, pinaalis ni Yang Xiao ang dalawang Black Ink Clan palabas ng Flowing Time Divine Palace at sumigaw. Mawala. Ang dalawang maswerteng nakaligtas mula sa Black Ink Clan ay agad na tumakas na parang mga asong gala. Kung makakatagpo man sila o hindi ng ibang mga master ng human race at mamatay sa kanilang mga kamay, depende iyon sa swerte. Sa Flowing Time Divine Palace, nagtanong si Yang Zhu. Kung hahayaan mo sila, sino ang gagabay sa daan? Hindi na kailangan para sa kanila, nararamdaman ko ang lokasyon. Sagot ni Yang Xiao, ang Sun and Moon marks ay bahagyang lumilitaw sa likod ng kanyang kamay. Naiintindihan ni Yang Zhu. Sa una, sa tulong ng Sun and Moon marks kaya siya nadala ni Yang Xiao upang makahanap ng pinakamagandang kalidad na Heaven Opening Peel at tulungan siyang makapasok sa 9th grade. Sa panahong ito, bagamat ginamit ni Yang Xiao ang pamamaraang ito sa paghahanap, wala siyang nakita, dahilan upang isipin nilang dalawa na nagkataon lamang ang nakaraang insidente. Kung titingnan mo ngayon, hindi ito nagkataon. Sa ilalim ng kontrol ng Sun and Moon marks, naramdaman niya talaga ang lokasyon ng pinakamagandang kalidad na Heaven Opening Peel. Ngayong naramdaman na ito ni Yang Xiao, nangangahulugan ito na hindi sila malayo sa larangan ng digmaan. Ang pinakamagandang kalidad na Heaven Opening Peel na iyon ay dapat ang taglay ni Xiang Shan. Lumingon si Yang Xiao sa kanya at sinabing, Little Auntie, ang dahilan kung bakit kinuha ko ang dalawang Black Ink Nest ay dahil natatakot akong ipaalam nila sa kanila ng maaga. Hindi alam ng panig ng Black Ink Clan na nakalusot ka na rin sa 9th grade. Pagdating natin sa battlefield mamaya, pangungunahan ko ang ilang tao para istorbohin ang linya ng paningin ng Black Ink Clan habang naghihintay ka ng pagkakataong kumilos. Mas mabuti kung makikipagtulungan ka kay Marshal Uncle Uyang para patayin ang Royal Lord. Tumango si Yang Zhu. Mabuti. Old Fang, makipagtulungan kay Little Auntie at kumilos ng sama-sama. Lumingon si Yang Xiao kay Fang Tianxi. Bagamat medyo hindi maganda ang mood ni Yang Xiao kamakailan, minsan na niyang inutusan ang isang elite team na pumatay ng mga kaaway sa iba't ibang larangan ng digmaan, kaya medyo maayos ang kanyang pag-aayos. Tumango si Fang Tianxi. Sigurado ka, ang iba ay hahatiin sa dalawang grupo kasama ko. Tara, kilalanin natin ang mga master ng Black Ink Clan. Utos ni Yang Xiao. Aalis na sana ang dakilang general at magpapabagyo. Sumang-ayon ang lahat. Pagkaraan ng ilang sandali, ang mga shockwaves mula sa labanan sa harap nila ay maaaring maramdaman na umaabot sa larangan ng digmaan. Nagkatinginan sina Fang Tianxi at Yang Zhu bago sila nawala sa isang iglap. Si Yang Xiao, sa kabilang banda, ay nagutos sa Flowing Time Divine Palace na agresibong sumulong. Mula sa malayo, bago pa man sila makarating sa larangan ng digmaan, umalangaw-ngaw ang boses ni Yang Xiao. Yang Xiao ng Dragon Clan, pangunahan ang mga master ng human race dito para tumulong sa labanan. Hayop na Black Ink Clan, humakbang at tanggapin ang iyong kamatayan. Sa larangan ng digmaan, ang human race ay kasalukuyang nasa isang mahirap na sitwasyon. Kasama si Xiang Shan sa gitna, maraming human race masters ang nagtipon upang bumuo ng isang defensive line. Sa bagay, dahado sila sa dami. Kahit na wala silang anumang mga hadlang, ang human race ay hindi makakamit sa isang laban, hindi banggitin si Xiang Shan ay hindi nakakilos sa sandaling ito. Marami sa mga master ng Black Ink Clan ang nagpatuloy sa pag-atake mula sa periphery, gamit ang kanilang makapangyarihang secret technique para masira ang defensive line ni Xiang Shan.
Sa panig ni Uyang Lai, wala siyang magagawa para tumulong. Ang Royal Lord na tinatawag na Xiaoyu ay desperado siyang ginugulo, hindi siya binibigyan ng anumang oras para makahinga. Kung hindi niya pinilit na bumalik si Xiaoyu, paano niya matutulungan si Xiang Shan? Sinumpa ni Uyang Lai si Big Head Xiang sa kanyang puso. Sa pagkakataong ito, napahamak na talaga siya. Pinili niyang sumulong sa ganoong oras, at ang posisyon na pinili niya ay hindi komportable. Dahil dito, marami sa mga Panginoon ng human race ay hindi nakasulong o umatras, at maaari lamang magpumiglas dito. Ngunit kung magpapatuloy ang sitwasyong ito, kapag naputol na ang defensive line ng human race, ito ay magiging parang avalanche. Sa oras na iyon, hindi lamang mabibigo ang tagumpay ni Xiang Shan, ngunit ang human race ay magdaranas din ng matinding casualty. Nang maging sobrang tensyonado ang sitwasyon, narinig ni Uyang Lai ang galit na sigaw ni Yang Xiao at tuwang-tuwa siya, sumigaw. Yang Xiao, protektahan si Xiang Shan. Sa sandaling ito, nakita na rin ni Yang Xiao ang sitwasyon sa larangan ng digmaan, kaya hindi niya kailangan si Uyang Lai na magbigay sa kanya ng anumang mga tagubilin. Kinokontrol ang flow ang Time Divine Palace, pinangunahan niya ang 7 o 8 human race masters sa larangan ng digmaan. Ang Divine Palace ay matatagpuan sa pinakamahinang punto ng defensive line at nagtayo ng maliwanag na hadlang upang harangan ang mga pag-atake. Sa bahaging ito, ang mga miyembro ng Black Ink Clan ay sobrang nanlumo na gusto nilang samukan ng dugo. Noong una, kailangan lang nilang dagdagan ang kanilang lakas para masira ang mga depensa ng panig na ito. Sa oras na iyon, maaari nilang direktang salakayin si Xiang Shan. Si Xiang Shan ay kasalukuyang sumisira, kaya hindi niya napigilan ang lahat. Mapapatay man nila si Xiang Shan o hindi, kahit papaano ay maabala nila ang kanyang tagumpay. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sa kritikal na sandaling ito, isa pang human race master ang sumugod, na may dalang artifact sa palasyo. Sa pamamagitan nito, ang mahinang punto ng kanilang mga depensa ay naging hindi magagapi. Ang grupo ng mga master ng Black Ink Clan ay kinasusuklaman si Yang Xiao, ngunit sa namumukod tanging kakayahan ng flow ang Time Divine Palace, wala silang magagawa tungkol dito sa ngayon at maaari lamang silang lumipat ng direksyon. Nang makita ito, agad na sumigaw si Yang Xiao. Mga tampalasan, huwag mo nang isipin na umalis. Paano siya magiging pakialam ng mga master ng Black Ink Clan sa kanya? Nababalisa si Yang Xiao, ngunit hindi siya makapagkusa na umatake, kaya't naipagpatuloy niya lamang ang pagsigaw. Si Yang Kai ang aking foster father. Pinatay ng aking foster father ang Black Ink Clan tulad ng pagkatay ng manok at aso, na nagpapataas ng prestihiyo ng aking human race. Ngayon, wala ang aking foster father, kaya bilang kanyang adopted son, ako ay kikilos ayon sa kagustuhan ng aking foster father. Kung mayroon kang lakas ng loob, halika at putulin mo ako. Ang mga master ng Black Ink Clan na malapit ng umatras ay biglang huminto, at ang pinuno ng grupo, isang pseudo-royal lord, ay tumitig ng masama kay Yang Xiao. Si Yang Kai ba ang iyong foster father? Tumayo si Yang Xiao sa harap ng flowang Time Divine Palace at mayabang na tinitigan siya. Oo, ano? Kung gayon patay ka na. Ang pseudo-royal lord ay umungal at nagutos. Patayin siya. Sa susunod na sandali, sa pamumuno ng pseudo-royal lord na ito, isang grupo ng territory lords ang sumugod patungo sa flowang Time Divine Palace. Sa ibabaw ng flowang Time Divine Palace, labis na nagulat si Yang Xiao. Casual lang siyang sumigaw, ngunit hindi niya inaasahan na magiging epektibo ito. Nang makita ang grupo ng mga kalaban na papalapit, mabilis siyang sumigaw. Bumuo ng porma sayon ng labanan at ipagtanggol. Ang 7 o 8 tao na dinala niya ay matagal nang nagugnay sa kanilang mga aura at bumuo ng isang battle formation, na hiniram ang kapangyarihan ng flowang Time Divine Palace upang labanan ang sumasalakay na kalaban. Habang nag-aaway sila, biglang ngumiti si Yang Xiao at nagsabi, "Tingnan mo, isang pseudo-royal lord, ngunit ang iyong aura ay hindi matatag. Binugbog ka ba ng foster father ko?" Sa pagsasabi ng gayon, ang mga pag-atake ng pseudo-royal lord ay naging mas mabangis. Natigilan si Yang Xiao. Talagang nagdusa siya sa ilalim ng mga kamay ng kanyang kinakapatid na ama, kaya nagtataka siyang nagtanong. "Ano ang pangalan mo? Kapag bumalik ang aking foster father, patayin ka niya." Ang pseudo-royal lord ay nagngangalit at sumigaw. "Tandaan, ang pumatay sa iyo ay ang Mengkei ng Black Ink Clan. Siya ay isang marangal na pseudo-royal lord, isa sa mga unang pseudo-royal lords na ipinanganak sa Black Ink Clan, ngunit siya ay pinilit na bumalik ni Yang Kai at ng Human Race Masters at nagkaroon pa ng ilang pinsala. Nakakahiya lang."
Si Yang Kai ay kasalukuyang wala kahit saan, ngunit sinabi na siya ay malubhang nasugatan at kasalukuyang nagtatago sa isang lugar. Gustuhin man niyang maghayganti ay wala siyang mahanap na paraan. Si Yang Xiao, ang kanyang ampon, ay natural na naging pantirya ng kanyang galit. Kung hindi niya kayang patayin si Yang Kai, paanong hindi niya magagawang patayin si Yang Xiao? Sa ilalim ng sunod-sunod na pag-atake na ito, naging hindi matatag ang defensive line kung saan nakatayo si Yang Xiao at ang iba pa. Buti na lang at may suporta sila ng Fluang Time Divine Palace, kung hindi, hindi talaga sila makakalaban. Pagkatapos ng lahat, ang Pseudo Royal Lord ay iba sa mga ordinaryong territory lords, at ang kanyang lakas ay medyo malakas pa rin. Sa kabutihang palad, nasugatan si Meng Kei, kaya nahirapan siyang ipakita ang kanyang buong lakas. Sa kabilang panig, gamit ang kanyang space ability, tahimik na pinangunahan ni Fang Tianxi si Yang Zhu patungo sa larangan ng digmaan ni Ouyang Lai at Xiaoyu. Bagamat gumawa siya ng pangalan para sa kanyang sarili bilang Little Yang Kai nitong mga nakaraang taon, ang kanyang mga natamo sa Dao of Space ay mas mababa pa rin sa kanyang pangunahing katawan. Bukod dito, si Yang Zhu ay isa na ngayong 9th grade, at kasama niya ito, kailangan niyang tumulong na itago ang kanyang aura. Si Fang Tianxi ay nasa ilalim ng matinding presyon. Dito lang muna tayo titigil. Kung lalapit tayo, malalantad tayo. Tumigil si Fang Tianxi at sinabing, mag-ingat ka. Tumanggaw si Yang Zhu ngunit hindi nagmamadaling kumilos, sa halip ay tahimik na nagmamasid sa sitwasyon at naghihintay ng pagkakataon. Ang pagpatay sa isang Royal Lord ay hindi isang madaling gawain, at ang oras ng pag-atake ay napakahalaga. Gayunpaman, tila dahil sa pagestiya niya sa kanya mula sa mga anino, si Xiaoyu ay nakaramdam ng kaunting pagkabalisa, na tila siya ay tinatitigan ng isang hindi kilalang puot. Ang kanyang mga pag-atake ay naging mas pinigilan din. Sa orihinal, si Ouyang Lai ay pantay na naitugma sa kanya, ngunit ngayon, mayroon na siyang kaunting kalamangan. Halatang napansin ni Ouyang Lai ang kaabnormalan ng kanyang kalaban at hindi niya maiwasang kutsain siya. Nagbingi-bingihan si Xiaoyu, nalilito lang. Saan nagmula ang pakiramdam ng pagkabalisa na ito? Hindi nagtagal, naunawaan niya ang pinagmulan ng pagkabalisa na ito. Isang malakas at hindi nakukuhang aura ang biglang sumugod mula sa malayo. Ang aura na ito ay hindi nilikha ng world force ng human race, at hindi rin ito sanhi ng pagbabago-bago ng Black Ink strength ng Black Ink clan. Sa halip, ito ay medyo katulad ng Primal Chaos. Chaos Spirit King. Nagpunta ba talaga ang lalaking ito dito? Nagulat si Xiaoyu, medyo nagpanik ang ekspresyon niya. Martial Pick, Kabanata 5771. Yang Zhu Shots. Si Xiaoyu ay na-trauma sa Chaos Spirit King na ito. Wala na siyang magagawa, natatakot siya sa Chaos Spirit King na ito. Kung talagang gusto niyang linawin ang bagay na ito, mararamdaman ni Xiaoyu ang labis na pagkakamali. Ang pinakamagandang kalidad na Heaven Opening Pill mula sa Chaos Spirit Race ay talagang natuklasan niya at sinubukan niyang makuha ito, ngunit sa huli, hindi ba niya ito nakuha? Ang tableta ay lihim na inalis ng bastard na si Yang Kai, at ang Chaos Spirit King na ito ay isa ring tanga. Dahil si Yang Kai, ang pangunahing salarin, ay tumakas, ito ay nakatitig sa kanya at tumatangging pakawalan siya. Bago niya nakatagpo si Ouyang Lai, tinugis siya ng Chaos Spirit King na ito at nakatakas lamang pagkatapos ng matinding kahirapan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, lumitaw muli ang lalaking ito. Hindi niya alam kung dahil ba sa kaguluhan dito, ngunit malaki ang posibilidad na dahil dito ay nasangkot sa isang magulong labanan ang mga masters ng human race at Black Ink clan. Masyadong matindi ang kaguluhan, kaya normal lang na mapansin ng Chaos Spirit King. Kaya naman, nang mapansin niyang lumitaw ang Chaos Spirit King, halos agad na tumakas si Xiaoyu. Kaharap ang isang Ouyang Lai, na pantay-pantay sa simula, kung ang Chaos Spirit King ay muling mamagitin, hindi niya magagawang labanan ang isa laban sa dalawa. Naranasan na niya ang lakas ng Chaos Spirit King noon, at ito ay 3 beses na mas malakas kaysa sa kanya at kay Ouyang Lai. Ngunit hindi nagtagal, huminahon si Xiaoyu. Hindi matalas ang utak ng Chaos Spirit King na ito at hindi mataas ang katalinuhan nito, kung hindi ay hindi ito humahabol sa kanya ng walang humpay. Ngayon na ito ay lumitaw, hindi alintana kung ito ay iginuhit dito pagkatapos ng labanan, ang pinakakaakit-akit na bagay dito ay hindi ang human race o ang Black Ink clan, ngunit ang aura ng Spirit Pill. Dahil nawalan siya ng isang Spirit Pill, ang Chaos Spirit King na ito ay nagalit. Ngayong may lumabas na Spirit Pill dito, gusto ba itong agawin ng Chaos Spirit King? Biglang naramdaman ni Xiaoyu na ang hitsura ng Chaos Spirit King sa oras na ito ay hindi naman isang masamang bagay para sa Black Ink clan. Marahil,
Ang sitwasyon ay bubuo sa isang direksyon na magiging sanhi ng pagbagsak ng human race. Kaya naman, pinigilan niya ang kanyang pagnanais na makatakas at sa halip ay itinoon ang kanyang atensyon sa Chaos Spirit King habang nakasabit kay Uyang Lai. Ang biglaang paglitaw ng napakalakas na aura at ang katotohanan na ito ay dumiretso sa larangan ng digmaan ay natural na naging sanhi ng pagkagulat sa mga master ng Black Ink Clan at human race. Hindi nagtagal, dumating ang Chaos Spirit King sa larangan ng digmaan. Nang walang pag-aalinlangan o paghinto, dumiretso ito patungo sa kinaroroonan ni Xiang Shan. Habang nasa daan, ang mga nakapaligid na miyembro ng Black Ink Clan ay umatras upang gumawa ng paraan para dito, habang ang mga human race masters na nagpoprotekta sa kanya ay maaari lamang maghanda at lumaban. Isang 6 directions array na nabuo ng 6 na 8th grade masters ang nakipagtagpo sa Chaos Spirit King. Sa isang solong palitan lang, ang 6 na 8th grade human race masters ay namutla lahat habang pabago-bago ang kanilang world force. Ang Chaos Spirit King ay halatang galit na galit at umungal na parang hayop habang umaarangkada ito. Ang 6 direction array ay maaari lamang na walang magawang harapin ang pag-ataking ito ng direkta. Para sa isang oras, ang lahat ng mga masters ng human race ay pinigilan at pinilit na umatras, ganap na outmatched. Ayon sa sitwasyong ito, sa wala pang 10 paghinga, masisira ang 6 direction array. Sa oras na iyon, ang Chaos Spirit King ay susugod at ang buhay ni Xiang Shan ay nasa panganib. Ha. Hindi napigil ang tumawa ni Xiaoyu ng malakas. Ito ay talagang isang stroke ng magandang kapalaran. Noong una, medyo may hinanakit siya sa Chaos Spirit King na ito, ngunit ngayong tiningnan niya itong muli, ang taong ito ay talagang isang pagpapala mula sa langit. Talagang naakit ito ng aura ng Spirit Pill at inatake ang human race. Ito ay katumbas ng Black Ink Clan na kumukuha ng isang makapangyarihang katulong. Siyempre, hindi ito totoong katulong. Kung ang Black Ink Clan ay maglakas loob na pigilan ito, ang Chaos Spirit King ay aatake din. Ang target nito ay ang Spirit Pill lamang. Gayunpaman, ito ay isang kahanga-hangang pag-unlad. Nasa dehado na ang human race, at ngayon sa pressure mula sa Chaos Spirit King, ang sitwasyon ay mabilis na bumagsak. Sa tapat ni Xiaoyu, nag-alab ang puso ni Uyang Lai sa pagkabalisa. Ang hitsura ng Chaos Spirit King ay walang alinlangan na nagpalala sa sitwasyon ng human race. Gusto niyang kumawala sa pagkakasalungat ni Xiaoyu at pigilan ang Chaos Spirit King, ngunit paanong si Xiaoyu ay madaling matitinag. Kanina lang, pinigilan lang ni Xiaoyu ang kanyang mga pag-atake para bantayan ang Chaos Spirit King, ngunit ngayong nakita na niya ang intensyon ni Uyang Lai, natural na siya ang nagkusa na umatake. Habang patuloy na lumalaban, tinuyapan niya. Sa tingin mo saan ka pupunta? Kung hindi tayo lalaban hanggang kamatayan ngayon, ni isa sa atin ay hindi makakatakas, ha. Kapag tumawa ka ulit, dudurugin ng Old Master na ito ang iyong mga ngipin. Umungo si Uyang Lai, na binalot ng World Force, ang kanyang buong katawan ay tila nag-transform sa isang bola ng apoy. Talaga bang hindi pinagpupala ng langit ang human race? Bakit napakaraming hindi inaasahang pangyayari ang naganap sa panahon ng tagumpay ni Xiang Shan? Bagamat may ilang mga paikot-ikot sa panahon ng kanyang pambihirang tagumpay sa 9th grade, sa pangkalahatan, ito ay maayos pa rin, ngunit pagdating sa tagumpay ni Xiang Shan, ito ay labis na magulo at maging ang Chaos Spirit King ay dumating upang harapin siya. Sa sobrang galit ni Uyang Lai ay muntik na siyang sumabog. Mas naging mabangis ang mga atake ni Xiaoyu. Upang mabuhol ang galit na si Uyang Lai, tuluyan na siyang sumuko sa kanyang sariling depensa, lahat para maantala ang kanyang pagliligtas. Sa sandaling ito, isang mahinang alon ang lumitaw sa hangin, at sa larangan ng paningin ni Uyang Lai, isang payat na mahabang espada ang dahan-daang lumabas mula sa kawalan, isang puting jade na kamay na nakapatong sa hita nito. Saan ito nanggaling? Sino ito? Bahagyang natigilan si Uyang Lai. Sa sumunod na sandali, tuwang-tuwa siya, dahil pagkatapos ng mahabang espada at kamay ng jade, dalawang figure ang lumabas mula sa walang laman na mga alon, pareho silang pamilyar na mukha. Sa kabilang banda, ang orihinal na mayabang na si Xiaoyu ay tila nataman ng kidlat ng malaki ang pagbabago ng kanyang ekspresyon. Isang malaking pakiramdam ng krisis ang biglang bumalot sa kanya habang ang isang malakas na aura ay nakalok sa kanya, na nagparamdam sa kanya na siya ay nasa bingit ng kamatayan. Wala na siyang oras para isipin ang nangyari, ang alam lang niya ay tinambangan na siya. Kung paanong siya ay labis na nasisiyahan sa kanyang sarili at ginagamit ang kanyang buong lakas para saluhin si Uyang Lai, isang dalubhasa ang biglang pumasok sa kawalan at naglunsad ng palihim na pag-atake mula sa likuran. Upang makapagdulot ng napakalaking krisis, ang lakas ng taong ito ay dapat na pambihira.
Ang ngiti sa mukha ni Xiaoyu ay agad na natigil habang siya ay nagpakawala ng galit na galit at nagpakawala ng makapal na alon ng Black Ink Strength. Sa isang iglap, napalitan nito ng makapal na itim na ulap ng tinte na bumalat sa kanya, na ikinubli ang kanyang anyo. Gayunpaman, sa susunod na sandali, ang mahabang espada ay tumpak pa ring tumusok sa kanyang likod, tumagos sa kanyang katawan at lumikha ng isang butas sa kanyang katawan. Ang itim na ulap ng tinte ay nanginginig din at sumabog sa isang dosenang o higit pang mga bola ng apoy. Ang katawan ni Uyang Lai ay pumuputok sa apoy at isang malakas na apoy ang natangay, agad na pinatay ang 7 o 8 itim na ulap ng tinte ngunit hindi niya nagawang balutin ang tunay na katawan ni Xiaoyu. Sa susunod na sandali, isang boses ang umalingaw nga. Senior brother, iiwan ko ito sa iyo. Ang mga reinforcement na biglang lumitaw ay nakabalot na sa kanilang mga sarili sa kanilang sword light at sumugod patungo sa Chaos Spirit King. Huwag kang mag-alala. Simpleng sagot ni Uyang Lai, na kinikilala ang pagkakakilanlan ng taong ito. Bahagyang nanginig ang kanyang puso. Ang taong ito ay talagang nakalusot sa 9th grade. Mukhang nakuha niya ang sarili niyang pagkakataon. Sa kabutihang palad, siya ay dumating sa kanilang tulong sa oras, kung hindi ang human race ay nasa malalim na problema. Sa kabilang panig, sa sandaling pinangunahan ni Fang Tianxi si Yang Zhu para umatake, nakaalis na siya. Sa sandaling ito, nakarating na siya sa Flowing Time Divine Palace at sumali sa battle formation ni Yang Xiao at ng iba pa, nagsanib puwersa upang labanan ang mga master ng Black Ink Clan na pinamumunuan ni Meng Kei. Sa paggunita sa eksena kanina lang, nakaramdam ng lubos na kasiyahan si Fang Tianxi, walang alinlangang nakagawa si Yang Zhu ng tamang pagpili. Ngayon lang, noong nagtatago siya kasama si Yang Zhu at naghihintay ng pagkakataong mag-atake, biglang umatake ang Chaos Spirit King. Sa oras na iyon, dalawa lang ang pagpipilian ni Yang Zhu, ang isa ay ang labanan ng Chaos Spirit King para pigilan ito sa pag-atake sa defensive line ng human race. Ang epekto ng naturang Supreme Master ay isang malaking pagsubok para sa 8th grade human race, at ang kaunting pagkakamali ay maaaring humantong sa isang kumpletong pagbagsak. Ang isa ay ang agad na pag-atake at pagpatay kay Xiaoyu. Gayunpaman, sa oras na iyon, ang karamihan sa lakas ni Xiaoyu ay nakatuon sa depensa, kaya kahit napalihim siyang umatake, ang mga epekto ay hindi magiging masyadong malaki. Malaki ang posibilidad na ito ay ganap na walang silbi, at kapag nalantad siya, hindi na magkakaroon ng oras si Yang Zhu na makipagsanib puwersa kay Uyang Lai. Sa makatuwid, ang pinakamahusay na pagpipilian sa oras na iyon ay direktang harapin ang Chaos Spirit King. Gayunpaman, ginawa ni Yang Zhu ang kanyang pangatlong pagpipilian at patuloy na naghintay ng pagkakataon. Habang ang Chaos Spirit King ay umaakyat patungo sa defensive line ng human race, ang human race 6 directions formation ay nasa napipintong panganib, at si Xiaoyu ay labis na nasisiyahan sa kanyang sarili kaya nawalan siya ng kontrol sa kanyang sarili at ginawa ang lahat upang suluhin si Uyang Lai, pagkatapos ay si Yang Zhu biglang inatake. Sa isang suntok lang, nasugatan niya ng husto ang Royal Lord na ito at agad na tumalikod upang labanan ang Chaos Spirit King. Sa loob lamang ng 2 o 3 paghinga ng oras, ang pagpili ni Yang Zhu ay aktwal na nakaapekto sa pangkalahatang sitwasyon ng labanan. Ang pagpili ni Yang Zhu ay parehong sugal at pagpapakita ng kanyang tiwala sa mga amo ng human race. Naniniwala siya na ang human race ay makakatagal sa maikling panahon. Gaano man kalakas ang Chaos Spirit King, hanggat hindi nasisira ang pananampalataya ng mga human race master, hindi sila babagsak. Hindi siya binaygo ng 6 directions array, at hindi rin niya binaygo ang human race. Bahagyang napabuntong hininga si Fang Tianxi sa kanyang puso. Ang maliit na batang babae noon ay kayanan niyang hawakan ang kanyang sarili. Gayunpaman, ito ay dulot din ng trahedya ng panahon. Itinoon ng kanyang isip, nakipag-ugnayan siya kay Yang Xiao at sa iba pa at bumuo ng isang battle formation upang ipagtanggol laban sa kaaway. Sa hangin, ang pulang buhok ni Uyang Lai ay lumipad na parang apoy habang malamig na nakatitig sa takot na si Xiaoyu at ngumisi. Patay ka na. Sa sandaling matapos siyang magsalita, nag-transform siya sa isang nagngangalit na impyerno na sumugod kay Xiaoyu. Ang sigla ng isang Royal Lord ay lubhang matyaga. Kahit na si Yang Zhu ay malubhang nasugatan sa pamamagitan ng isang sword strike, Xiaoyu ay may lakas pa rin upang lumaban. Gayunpaman, siya ay natakot. Isa pang 9th grade human race cultivator ang lumitaw. Bilangin ng Uyang Lai, mayroong 2, at kung kasama si Xiang Shan, mayroong 3. Nakakuha din si Yang Kai ng Spirit Pill. Napakadakila ba ng tadhana ng human race? Ang orihinal na magandang sitwasyon ay ganap na nawasak ng bigla ang pagsulpot nitong master ng 9th grade. Mayroon pa bang 9th grade master ang human race?
Sa sandaling ito, nag-ilusyon pa si Xiao Yu na may ilang mga human race master na nagtatago sa mga anino, naghihintay ng pagkakataon na atakihin siya. Halos hindi niya maiwasang tumakas. Gayunpaman, nilabanan pa rin niya ang pagnanasang tumakas. Napakagandang sitwasyon ito, at kung siya ay mawalan ng buhay dahil sa isang sandali ng kawalang ingat, hindi pa banggitin ang mga pagkalugi na dadalhin niya sa Black Ink Clan, maging siya ay mahihirapang tanggapin. Higit pa rito, ang Black Ink Clan ay hindi isang puwersa na dapat isaalang-alang. Sa panig ni Xiang Shan, may kalamangan pa rin ang Black Ink Clan. Ang bagong dating na 9th grade Human Race Master ay kasalukuyang nakikipaglaban sa Chaos Spirit King at hindi napigilan ang mga pag-atake ng mga master ng Black Ink Clan. At, papunta na si Mona Ye. Hanggat lumitaw si Mona Ye at ang Black Ink Clan ay nakakuha ng isa pang Royal Lord, ang sitwasyon ay babalik sa kanilang kontrol. Martial Pick, Kabanata 5772. Bumalik sa Chaos. Sa ganitong tensyon na sitwasyon, kung ang magkabilang panig ay may karagdagang Supreme Powerhouse, ito ang magtatakda ng direksyon ng labanan. Nag-alinlangan sandali si Xiao Yu bago nag-ipon ng lakas ng loob at nilabanan si Ouyang Lai. Bagamat nasugatan siya sa palihim na pag-atake ni Yang Zhou at ang kanyang lakas ay napinsala ng husto, hindi ito parang wala siyang lakas para lumaban. Sa sandaling ito, nagawa niyang patatagin ang kanyang pag-iisip at ipagtanggol ng buong lakas, para hindi siya matalo sa maikling panahon. Ang malaking larangan ng digmaan ay nahahati na sa tatlong bahagi ng mga master ng dalawang karera. Ang isa ay isang 9th grade na lumalaban sa Royal Lord, ang isa ay isang 9th grade na nakikipaglaban sa Chaos Spirit King, at ang isa ay isang labanan sa pagitan ng iba't ibang mga master ng human race. Habang nagpapatuloy ang labanan, nanginginig ang kawalan. Ang kaguluhan mula sa labanang ito ay patuloy na kumalat palabas, na umaakit sa atensyon ng maraming kalapit na human race masters, ngunit karamihan sa kanila ay mula sa Black Ink Clan. Sa tulong ng paghahatid ng Black Ink Nest, halos lahat ng mga master ng Black Ink Clan na nakatanggap ng balita ay nagtitipon sa direksyong ito. Nakalabas na rin si Mona Ye sa pag-iisa at papunta na. Ang panig ng Black Ink Clan ay malinaw na may mga plano upang maisakatuparan ang gawaing ito sa isang iglap. Kung nanalo sila sa mahusay na labanan na ito na magwawalis sa libu-libong master ng dalawang lahi, tiyak na makakapagdulot sila ng matinding pinsala sa human race. Noong nakaraan, nang mabuksan ang Universe Furnace, bagamat nagkaroon ng mga salungatan sa pagitan ng dalawang panig, hindi kailanman nagkaroon ng ganoong kalaking digmaan. Ang tanging dahilan kung bakit ito nangyari ay dahil sa iba't ibang pagkakataon. Ang larangan ng digmaan ay puspusan, ngunit si Yang Kai at Thunder Shadow ay ganap na walang kamalayan tungkol dito. Sa sandaling ito, si Thunder Shadow ay nakayuko sa balikat ni Yang Kai, ang mga batik ng kidlat sa kanyang katawan ay kumikislap na parang nag-transform sila sa isang bola ng kidlat. Medyo masaya si Thunder Shadow. Hindi niya akalain na balang araw ay makakapit siya dahil napakarami niyang nilunok ang Great Dao. Ang kapangyarihan ng Great Dao sa kailaliman ng Endless River na ito ay napakadalisay at siksik. Kahit sino man iyon, basta makapasok sila sa lugar na ito, siguradong makakamit nila ang hindi maisip na mga benepisyo. Sa kasamaang palad, kahit na ang Universe Furnace ay lumitaw ng maraming beses mula noong sinaunang panahon, napakakaunting mga tao ang nakatapak sa Endless River. Kahit na ang 9th grade Heaven Opening Realm Masters ng human race ay nahirapang makarating sa lugar na ito. Bagamat tila walang panganib sa Endless River, talagang napuno ito ng mga panganib. Kung ang pag-unawa ng isang tao sa kanilang sariling Great Dao ay hindi sapat, magiging mahirap na labanan ang pagguho ng mga undercurrent sa Endless River. Ito ay isang tatlong layer na pagsubok ng pisikal na katawan, isip, at maging ng Great Dao ng isang tao. Ang lakas ng isang 9th grade master ay talagang makapangyarihan, at ang kanilang mga natamo sa Great Dao ay hindi mababa, kaya halos natupad nila ang mga kinakailangan. Gayunpaman, kung wala ang Soul Wormang Lotus para protektahan ang kanilang isip, kung wala ang Subtree na tatatakan ang kanilang miniature universe, paano sila malayang gumagala sa Endless River? Sa makatuwid, sa loob ng hindi mabilang na mga taon, ang mga pagkakataon sa loob ng Endless River ay nakatadhana na hindi matamo. Medyo naiingit si Thunder Shadow sa kanyang pangunahing katawan. Mas mabuti pa rin ito para sa lahing tao na nagal-inang ng Heaven Opening Realm Method. Kung tutuusin, ang katawan nila ay may miniature universe, kaya kung hindi niya ito makakain ay maiimbak niya ito sa loob. Hindi alam kung gaano kalaki ang kapangyarihan ng Great Dao na natanggap ng pangunahing katawan sa kanyang miniature universe, ngunit sa anumang kaso,
ang pinto sa kanyang miniature universe ay nanatiling bukas, at ang kapangyarihan ng Great Dao ay patuloy na dumaloy sa kanyang miniature universe. Gayunpaman, pagkatapos pag-isipan ito, ano ang dapat ikainggit? Kapag ang pangunahing katawan ay natagpuan ang human race body, ang lahat ng mga benepisyo na kanyang nakuha ay isasama sa pangunahing katawan. Sa pag-iisip na ito, bahagyang lumuwag ang depresyon ni Thunder Shadow. Pagkaraan ng hindi kilalang tagal ng panahon, ang pinto ng miniature universe na binubuksan ni Yang Kai sa lahat ng oras na ito ay biglang nagsara, na nagbigay sa kanya ng pakiramdam na hawak niya. Sa kasalukuyan, hinati ni Yang Kai ang hindi mabilang na mga lugar at tinatakan ang isang malaking bilang ng iba't ibang puwersa ng Great Dao. Sa isang sulyap, ang mga puwersang ito ng Great Dao ay parang mga laso o maliliit na batis na dumadaloy sa iba't ibang rehiyon. Napino niya ang napakalaking puwersa ng Great Dao sa loob ng Endless River, at ngayon ay masasabing na-condensed niya ang lahat ng Great Dao force sa kanyang katawan. Ang lahat ng mga Great Dao na kanyang natamo noon ay umabot na sa ika-6 o ika-7 yugto. Kahit na ang ilan sa mga Great Dao na hindi pa niya nakakasama noon, tulad ng Thunder Shadow na Dao of Thunder, hindi pa sila nakilala ni Yang Kai noon, ngunit ngayon ay naabot na niya ang ika-5 o ika-6 na yugto. Maraming Dao mark sa kanyang miniature universe. Habang dumarami ang kanyang mga natamo sa iba't ibang Great Daos, nakakuha din si Yang Kai ng mga bagong insight. Mula noong sinaunang panahon, walang sino man ang nakahawak sa napakaraming Great Dao, higit na hindi nakaabot ng ganoong kataas na antas ng pagkamit sa napakarami. Naabot na ni Yang Kai ang kanyang limitasyon at hindi na nagawang pinuhin pa ang kapangyarihan ng Great Dao. Ang miniature universe ay nasil din ng marami nito, kaya kung mas marami pa siyang selyuhan, hindi ito kakayanin ni Yang Kai. Sa orihinal, ito ay isang escape trip lamang, ngunit hindi niya inaasahan na makakakuha ng ganoong kalaking ani. Ito ay higit na mahalaga kaysa sa pagkuha ng ilang pinakamagandang kalidad na Heaven Opening Pill. Walang gamit si Yang Kai para sa pinakamagandang kalidad na Heaven Opening Pill, ngunit ang 3,000 Great Dao na ito ay totoo. Hindi tumigil doon si Yang Kai, sa halip ay nagpatuloy sa pagsisid ng mas malalim gamit ang kanyang Thunder Shadow. Gusto niyang malaman kung ano ang nasa pinakamalalim na kailaliman nitong Endless River. Ang Endless River ay umunlad mula sa labas hanggang sa loob. Ang kaguluhan ang naghati sa Yin at Yang, ang Yin at Yang ay naging 5 elements, at ang 5 elements ay nagsilang ng Myriad Great Daos. Paano naman pagkatapos ng Myriad Great Daos? Anong uri ng ebolusyon ang magkakaroon? Para sa mga cultivator na umabot sa antas ni Yang Kai, ang mga misteryo ng Endless River ay walang alinlangan na nakamamatay na atraksyon. Bagamat napakalawak ng Endless River na ito, mula sa labas, mayroon pa ring limitasyon. Gayunpaman, nang pumasok sina Yang Kai at Thunder Shadow sa Endless River, para silang pumasok sa walang katapusang kailaliman. Sa loob ng ilog na ito, halatang may iba. Nang magsama-sama ang kapangyarihan ng Myriad Great Daos, malinaw na nagkahiwalay sila ngunit pinaghalo rin. Kadalasan, kapag nagbanggaan ang ilang kaugnay na Great Daos, sila ay magiging bagong Great Daos. O marahil, ang ilang uri ng puwersa ng Great Dao ay na-stimulate ng isang uri ng aksidente at nahati sa ilang iba pang puwersa ng Great Dao. Sa pagbaba ni Yang Kai, nasaksihan niya ang maraming himala. Lumakas din ang pressure. Sa orihinal, sa lugar kung saan nag-evolve ang Myriad Great Dao, medyo kalmado pa rin ang kapangyarihan ng Great Dao. Kung hindi dahil dito, hindi sana ito mapino at maabsorb ni Yang Kai at Thunder Shadow. Gayunpaman, habang pababa siya, mas nagiging hindi mapakali ang Great Dao, na naging sanhi ng pagtaas ng pressure na naramdaman ni Yang Kai. Siya ay nagpapanatili ng kanyang sariling space-time river, umiikot sa kanyang sarili at sa Thunder Shadow upang labanan ang Endless River na tubig. Sa kabutihang palad, nakagawa siya ng malalaking tagumpay dito at ang kanyang mga natamo sa Great Dao ay bumuti ng husto, kung hindi ay hindi na siya makakapagpatuloy. Unti-unti, ang space-time river ay nagsimulang lumiit at idiniin ang lalaki at leopardo, bunga ng panlabas na presyon. Sa ibaba, nagsimulang manginig ang orihinal na stable na space-time river, at gaano man itinulak ni Yang Kai ang kanyang Great Dao para suportahan ito, mahirap mapanatili ang katatagan nito. Sa puntong ito, ang kapangyarihan ng Great Dao ay naging lubhang marahas, at ang bawat daloy ng liwanag at mga undercurrent ay napakalakas, na nagpapahirap kay Yang Kai na mapanatili ang kanyang balanse. Nag-alala ang ekspresyon ni Thunder Shadow dahil malabo niyang naramdaman na ang kanyang pangunahing katawan ay gumagawa ng isang bagay na lubhang mapanganib, ngunit wala siyang paraan para hikayatin siya, kaya't maaari lamang niyang gamitin ang kanyang sariling Great Dao upang labanan ang mga puwersang nasa labas sa space-time river.
Matapos ang pagsisid sa hindi kilalang tagal ng panahon, nang ang panlabas na presyon ay umabot sa limitasyon nito, biglang naramdaman ni Yang Kai na parang dumaan siya sa isang kritikal na punto. Ang orihinal na maraming kulay na kapaligiran ay biglang naging magulo at napuno ng walang katapusang kadiliman. Nawala din sa isang iglap ang pressure sa paligid. Medyo nalilito si Yang Kai. Myriad great daos na nagsasama-sama, 100 bulaklak ang namumulaklak hanggang sa dulo, ito ba ay bumalik sa pangunahing kaguluhan? Kung ganoon ang kaso, hindi ba ito ay isang cycle? Kung siya ay patuloy na sumisid ng mas malalim, hindi ba niya makakaharap muli ang eksena ng pangunahing kaguluhan na nahahati sa yin at yang? Gayunpaman, ang siklo na ito ay paulit-ulit na walang katapusang. Hindi. Biglang may napansin si Yang Kai na kakaiba. Ang pangunahing kaguluhan dito ay medyo naiiba sa naranasan niya noong una siyang pumasok sa Endless River. Kung ang pangunahing kaguluhan na naranasan niya noong una siyang pumasok sa Endless River ay tahimik at tahimik, kung gayon ang pangunahing kaguluhan dito ay mayroon ng ibang uri ng alindog. Ang kadiliman dito ay hindi purong kadiliman, ngunit sa halip ay may mahinang liwanag. Sinundan ni Yang Kai ang mahinang liwanag at bahagyang nawala sa pag-iisip. Ang mga kumikislap na ilaw na ito ay pawang kakaibang pag-iral, hindi mga buhay na nilalang, ngunit sa halip ay likas na mga likha ng lahat ng hugis at sukat. Ang ilan sa kanila ay parang chaos body, ngunit hindi talaga chaos body. Pakiramdam ni Yang Kai ay parang nakita na niya ang mga likas na likhang ito sa isang lugar, ngunit pagkatapos pag-isipan ito ng mabuti, hindi niya maalala. Nakayuko sa kanyang balikat, biglang sinabi ni Thunder Shadow. Boss, mukhang medyo mapanganib ang mga bagay na ito. Sinabi ng bestial instincts nito na ang mga tila ordinaryong bagay na ito ay puno ng hindi inaasahang panganib, at kung ito ay hindi sinasadyang pumasok, tiyak na ito ay nasa malaking problema. Tila hindi siya narinig ni Yang Kai at nakatingin lang sa isang tiyak na direksyon. Sa direksyon na iyon, may kakaibang bagay na kasing laki ng wash basin na tila pinag-uugnay-ugnay sa seaweed. Ang bagay na ito ay naglalabas din ng mahinang halo ng liwanag, minsan malakas at minsan mahina. Pakiramdam niya ay nakita na niya ang mga bagay na ito noon, ngunit hindi niya maalala kung saan niya ito nakita noon. Ito ay medyo kakaiba. Kapag ang kultibasyon ng isang tao ay umabot sa kanyang kasalukuyang antas, ang pagkakaroon ng photographic memory ay isang pangunahing kakayahan lamang. Kung nakita man niya ito sa isang lugar noon, imposibleng hindi niya ito makilala. Sa pagtutok ng kanyang tingin, hindi nagtagal ay nagkaroon ng ilusyon si Yang Kai na ang kakaibang pag-iral na ito, na kasing laki ng wash basin at parang gusot ng damong dagat, ay biglang lumaki ng walang hanggan sa kanyang larangan ng pangitain, na nagiging isang nilikha na pumuno sa buong mundo. Sa napakaikling panahon, napakalaki, marilag, at walang hanggan. Sa harap ng gayong nilikha, siya ay hindi gaanong mahalaga tulad ng alikabok. Bumilis ang tibok ng puso niya nang makaramdam siya ng walang katapusang pagkabigla. Mabilis na bumalik si Yang Kai sa kanyang katinoan, sa wakas ay naunawaan niya kung bakit siya nakaramdam ng pagkakilala nang makita niya ang mga bagay na ito. Sa wakas ay alam na niya kung saan niya nakita ang mga bagay na ito. Sa mahigpit na pagsasalita, ang nakita niya ay hindi ang mga bagay na ito, kundi isang bagay na may parehong kalikasan. Celestial phenomenon. Kudlit. Sa kaibuturan ng Black Ink Battlefield, mayroong lahat ng uri ng mapanganib na celestial phenomenon. Ang dahilan kung bakit hindi niya nakilala ang mga ito sa unang tingin ay dahil ang bawat celestial phenomenon ay may iba't ibang hugis. Bukod dito, ang celestial phenomenon na nakita niya sa kailaliman ng Black Ink Battlefield ay napakalaki at sumasaklaw sa buong malawak na starry sky. Ang pinakamalaking celestial phenomenon ay maaaring sumikop sa halos kabuuan ng isang great domain, at ang mga panganib na nilalaman nito ay mahirap hulaan. Kahit napapasok ang isang 9th grade o Royal Lord Master, malamang na mamatay sila.